Isang magandang araw muli, Lubowans, and welcome to Hashtag #ILuboyu segment ng Lubotang Lao TV. Dito po ay mas nakikilala natin yung mga taong nagpapamalas ng pagmamahal sa bayan ng Lobo. Welcome po sa ating third episode kung saan mapalad tayo dahil makakasama natin ang isa sa mga talaga namang masasabi natin na number one sa pagmamahal sa bayan ng Lobo. At siguro po ay nagtataka kayo at ako po ang inyong host ngayong hapon. Ito po ay dahil ang ating guest sa third episode na ito ay walang iba kung hindi ang ating masipag at mapagmahal na ina ng bayan ng Lobo, Mayor Lota L. Manalo. Hello po, Mayor, and welcome to Hashtag #ILuboyu natin segment po ng Lubotang Lao. Ayan. Maraming salamat, Angel. Or Jalik. Common and known. Maraming salamat. Tapos sabi ko nga po ay welcome, pero hindi naman bago sa inyo ito dahil ito po inyong show. Ako po yung nagsisit-in lang dahil gusto din po nating marinig yung side nyo ng pagmamahal nyo po sa Lobo. So, bago tayo mag-umpisa sa ating kwentuhan, kamusta po ba kayo nitong mga nakaraang araw sa inyong buhay? Well, syempre malungkot pa din. No? Nagluluksa pa din dahil nga, syempre matagal kaming nagsama eh. So, nandito pa rin ako sa stage na nag-grieve or nalulungkot, nagluluksa. May mga araw, hindi pala araw kasi busy ako sa araw, may mga gabi talaga na, lalo na kung nag-iisa ako, na iiyak talaga. And hindi maiiwasan na tinatawag kong pangalan niya. Pag ikaw pala yung namatayan or ikaw yung asawa, parang okay lang pala sa'yo makakita ng multo. Yung parang kasi gusto-gusto ko siyang makita, gusto-gusto ko siyang mayakap. Yan. So, ano parang, naman tayo, Ma'am? so, nandun. Pero, of course, parang, Coping. yes, coping and back to regular programming kasi hindi mo naman pwedeng ipang santabi yung pagiging mayor. So, back to work agad. And then, nakita nga siguro ng mga post natin na sobrang andami nating mga pinupuntahan, mga meetings na inaasikaso. Bukas meron din ulit. So, ang dami. So, hindi nakakalimutan. So, kailangan lang parang mag-segment sa sariling utak at sa sariling puso at buhay. Kailangan ganun. So, may time for ganito. But basically, bilang isang asawa na nawalan ng isang pinakamamahal niya sa buhay, ay nagluluksa pa po talaga ako. Pero syempre, Ma'am, yung mga bagay na ginagawa naman natin everyday, nakakatulong yan. Pero at the end of the day, yun nga din po eh. Bumabalik tayo doon sa gabi, walang katabi. Sanay naman kapentuhan. But anyway, punta tayo doon mamaya, Ma'am. Dito muna tayo. Syempre po, yung ating episode is all about loving Lobo. Pero kayo po, as a person, mamaya na po tayo doon as a public servant. What do you love the most po about Lobo? Well, first of all, I love Lobo because I love Jerly. No, kasi talagang because of him, I get to know Lobo. Nung tinanong nga tayo, nag-usap tayo kanina, off-cam, parang kailan ba talaga una akong umapak dito sa Lobo or pumunta sa Lobo? So, napagtanto nga natin na 2003 din pala kung kailan kami talaga unang nagkakilala ni Vice. Dinala niya ako dito, yung mga kwentong helicopter. Isa ako doon sa sakay ng helicopter na sa totoo lang nakahilis pa nga ako kasi hindi ko alam na ganun pala ang itsura ng bayan ng Lobo at that time. Lapag namin, syempre lupa, talagang babaon yung aking heels. Tapos nagpapahanap ako ng saan makabili ng tsinelas. Tapos after that, several occasions, nakapunta din ako, may kasal, sinasama na ako. Ang hindi ko makalimutan, yung pumunta kami sa isang wedding na nangihingi ako ng toothpick, ang binigay sa akin yung isang, hindi pala tangkay ang tawag doon, yung ng niyog. Tapos sabi ko, anong gagawin ko dito? Yun pala, yun yung tatanggalan ng dahon. Tapos tutupiin. Tapos yun yung gagawin toothpick. So parang ganun ka-awkward ang Lobo. So resourceful pala ang mga taga. Or yung guest na magiging resourceful. No? So parang nakakatuwa. Sabi nakakatuwa. Pero alam mo yung parang very homey. Very backward pero very homey. Parang alam mo yung mafe-feel mo na ito pala ang mga taga-Lobo, mga mapagmahal na tao, yan ganun. But so, basically, because of Jerly, that's why I love Lobo. And then from then on, doon talaga, umpisa na. Pumapasok na ang bayan ng Lobo sa aking puso. Ngayon talagang, I can say, I really love Lobo. I love you.
Dun ma'am, nabanggit nyo na 2003 kayo unang nakapasya. Pero syempre, alam naman po ng lahat na kayo ay talagang pure-blooded Cebuana. Yes. Pero yung pagmamahal nyo sa Lubo, dahil din sa pag-embrace sa inyo ng mga taga-Lubo. Ano po? Exactly. Yung kung paano kayo winelcome dito as the loving wife of Mayor Jerly Manalo before. Yes. Pero yun ma'am, kapag kayo ay pumupunta sa ibang lugar, kasi syempre, kayo ma'am ay may nakakausap ng mga taga Cebu, may nakakausap na senators, mga nilalapitan natin for the projects and programs po natin. Paano nyo ma'am binabahagi sa kanila? Paano yung pinagmamalaki yung bayan ng Lubo? Well, good that you ask. Kasi di ba nagpunta ako ng 2003 and then tumakbo na yung kapatid ng aking husband and then eventually ang aking asawa. So at first, syempre, nagsasabi ako, ito yung bayan ng aking asawa, although hindi katulad siya sa pinanggalingan ko na sobrang progressive na bayan ng Cebu. May potential ang bayan ng Lubo. Pero when my husband became mayor, ako kasi yung tumayong tourism officer. Yes. So every time na pumupunta ko sa isang bayan, hindi na Cebu ang dala ko. Ang Lubo na ang dala ko. Nire-represent ko ng Lubo. So kailangan kung anong sasabihin ko sa tao, ito ay dahil sa bayan ng Lubo. So every time may magtatanong sa akin, I represent Lubo. So alam ko na, ang Lubo ay sobrang malaking potential, ang Lubo ay ganito. So pinagmamalaki ko siya everywhere I go because I represent now Lubo. Not just the people. Not just the people, not just the tourist destination, but because sa pagkatao ko, ako ay taga-Lubo na. Ganun ko na siya in-embrace ang bayan ng In-embrace Lubo. ng full. Sabi niyo nga po kalahati na ng buhay niyo. Talagang dito na. Diba? Kasi 23 kami, diba? Naging kami ni Jerly, tas ngayon ay ako ay 26. Diba? Palagi, 46. So, ibig sabihin, kalahati ng aking buhay, binigay ko na sa isang Batanggenyo na taga-Lubo. So, ibig sabihin, parang kung ikaw ay bata, alam mo yung, of course, ikay dito ka pinanganak, kunya sa Amerika, or ako naman sa Cebu, pero ang kakalaang na sa utak mo na, ang nasa pagkatao mo na, yung bayan na kung saan ka lumaki, at saan ka talaga namulat. Na-embrace nyo na yung culture ko ba? Sobra. Sobra. Hindi kasi mahirap i-embrace ang culture, kasi katulad ng sabi mo, iba kasi yung feeling ng mga makakasama mo yung Taga-Lubo, ng mga kaibigan. No? Sabi ko yan palagi, kayo ang aking kapamilya, ang aking kaibigan, ang aking kasama. Kasi iba din sila magmahal. Kayo magmahal, no? Talagang hindi nyo pinapakita sa akin na hindi ako taga rito. Lumabas lang naman yung hindi ako taga rito nung panahon na ng eleksyon, nung ako na ang kumandidato. Pero before, hindi naman pinapakita sa akin na ako hindi Taga-Lubo. Palaging sinasabi, ikaw ay taga-Lubo, kaya kasama dito. Parang, you represent Lubo. Yung mga gano'n. Pwede nga lang, siguro kung may Miss Lubo, sumali na ako Miss Lubo di ba? So, yung sabihin, I can represent our town. But because, nung nagkaroon ng election, syempre, hanapan ka ng pula, Hindi talagang sasabihin, yan. Pula, Tagalog na. Di ba? Pula. Namumula na sila. Diba? But anyway, punta tayo dun sa politics. Sabi nyo nga po, kayo ay mahabang panahon na nasa, kumbaga po yung background as a tourism officer, pero kayo ay nag-take ng another level nang kayo pumasok sa politika, sa pagiging mayor. Pero kayo po ay maituturing na bagito kasi first termer na mayor. Pero bakit po ang dami niyong alam sa pagpapatakbo nga po, sa pamumuno? Talaga. Kasi, because nasubaybayan ko din yung takbo ng kapatid ng aking asawa. And then sa time nga ng aking asawa is, aside sa tourism officer, nagbuo na rin kasi ako ng mga grupo. So, ibig sabihin, inalam ko na din kung ano bang pulso ng tao sa baba. Diba, bumuo na ako, inayos ko yung mga kababaihan, yung LGBT, yung kabataan, yung GRM, kasi sa akin din yun ang umpisa na dapat na scholars, may sumasayaw. So, ibig sabihin, nakikita ko na din. And tinitingnan ko, actually, idolo ko din si Jerly in terms of public service, in terms of managing, governing ng bayan. So nakikita ko kung paano niya intindihin, parang greater understanding of how the thing should be done. And then kino-compare ko din siya sa isang pagiging businesswoman kasi ako may negosyo din on the side. Yes. So parang kino-compare ko siya na pwede pala, parang ganun pala, parang nagba-manage ng business. Pero with a touch. May puso. Parang with a touch of love. Parang may puso. Kasi sa business, of course, kailangan mo din mahalin ang iyong empleyado para mahalin pabalik ang iyong company. Pero sa public service, iba. No? Parang mas mamahalin mo ng todo at mas intindihin mo sila talaga. So siguro yun ang pinanggagalingan ko na
nagiging businesswoman ako, and nandun ako sa background, parang wings or shadow ng aking asawa. So, mas natutunan ko siya. But, definitely, I can say na nung unang upo ko, talagang nangangapa pa. Talagang yung maghahanap ako. Actually, naglista ako, ito yung una kong gawin, ganito, ganyan. Although nagawa ko naman. But eventually, hindi pala din ganun kadali, no? Kasi, kailangan mo din intindihin one by one eh. Merong, of course, merong by the book. Pero meron din kasi damdamin ng tao. Kasi parang babalansehin mo yung pag-manage ng mga tao mo, mga staff mo. Pero i-manage mo rin yung political affiliations or relations mo. Hindi At the same mawawala time, yun. Kailangan balance. no. Well, up until now, I think nagbabalance pa din, no? Nabanggit ni And, ma'am yan, yung sabi niyo nga po, dapat may puso yung ano. Pero kayo ma'am, as the local chief executive ngayon po, ano yung slogan niyo? Kumbaga, ano yung paniniwala niyo sa public service? Well, dahil nga idolo ko din ng aking asawa, actually nakatatak na sa aking puso at isipan yung mamamayan ang panalo. Kasi bakit? Dahil talaga namang eventually dapat may pakinabang. Merong napupunta, merong benepisyo yung mga nakatira doon. Kasi, of course, kailangan natin ito present mga tibayan for the next generation, kailangan natin palagawin siya, pero sino ba ang makikinabang laban? So, dapat meron ka talagang understanding kung paano ang epekto niya sa mga kababayan natin. So, basically, parang ganun ang ginagawa nating programa. Inaayos natin siya para may pakinabang yung ganito, yung ating kababayan. Ginagawa natin lahat ng ating mga makakaya na serbisyo, na social service, public service, para may pakinabang. So basically, so basically, parang mamanahin ko yan at minana ko na naman yata, yung mamamayan dapat ang panalo. So, yun Hindi yung lang aking gigil slogan. ng sir. Oo nga. So parang palaging bumabalik doon, ano bang pakinabang talaga ng aking kababayan? But kasi eventually, sila naman talaga ang kailangan, tulungan, at makikinabang sa lahat ng ating ginagawa. And yun yung maging yun yung focus talaga ng ano nyo, ng term nyo na ito. More on social service tayo, more on paparamdam sa tao na sila yung panalo sa lahat ng projects and programs. Oo, na may Yun ang kita malasakit, nila. di ba, May ang malasakit. gobyerno. At the same time, really developing our town. And nandun tayo sa goal natin na kailangan umunlad tayo. Walang ibang pwedeng tumulong sa atin, kundi tayo ang tutulong. Dahil hindi lang pwede or hindi natatapos ang buhay natin sa ngayon. Yes. May bukas pa kasi. May mga anak. Ako, wala akong anak. Pero may mga anak kayo, katulad mo, di ba? So, dapat yung mamanahin nilang bayan is maunlad na yung hindi natin sila pahihirapan. No? Kasi tayo, dumaan ako sa hirap. Ayoko maranasan ito ng aking, yung mga wala akong anak, pero yung mga susunod na henerasyon, di ba? Yes. Oo, parang at least may opportunity tayo na gumawa or pwedeng gumawa ng paraan para wag nilang manahin yung mga naranasan nating hindi maganda. No, maging proud man lang sila Start sa tayo atin. ngayon. Para sa future. Actually, sinasabi ko din yan talaga. Dahil di ba ako'y nanindigan nga sa maraming issues. Ang aking prinsipyo is, binigyan ka ng opportunity ni Lord eh. Di ba? Take it, grab it. Maximize, gawin mo ang lahat. Kasi binigyan ka ng opportunity na hindi binibigay yan sa kahit sino. Privilege niya na binigay sa iyo. But hindi mo i-take advantage yan. Gawin mo ang nararapat, kahit mahirap. Pero Kahit obviously, ang dami kong pinagdaanan, di ba? Yun nga po eh. Diba? Napakakulay nitong term diba? na ito. 2 years pa lang. Pero syempre ma'am, as a public servant, kayo dapat meron ding time din sa sarili, di ba? Kaya nga. Pero when it comes to family, alam naman po natin yung pinagdaanan nyo nitong mga nakaraang linggo. So, natanong ko kanina, pero how are you coping up then? Mas marami po ba kayong ginagawa ngayon para hindi nyo masyadong maisip? Oo nga. Well, when I told you, diba, na we can do this interview, kasi para at least makita din ng tao kung kamusta na ba ang kanilang mayor. Sabi ko nga sa'yo, you can do candid interview kasi I can also answer you honestly, no? And yun, so tama ka, no? Talagang naging mahirap for the past weeks, no? At mas lalong matindi ngayon. Tumindi talaga kasi parang iniwanan ako ng sobrang malaking responsibility ng aking asawa and really continuing his legacy. And aside from that, yung family problems talaga. Yun ang siguro hindi ko pwedeng i-deny sa inyo na ang hirap, no? Naisip ko nga bakit hindi inayos ito ni Vice nung buhay pa siya. Pero I think, I think gusto niya. Gusto naman talaga niya siguro. Nag-effort naman siya.
Pero it's always parang in dancing, di ba? Or ang tawag doon, yung parang it takes two to tango, Yes. no? Parang kailangan kasi both sides Apo. mag-agree. So, Pero feeling ko, kasi ma'am, kaya itong challenge na to binigay sa'yo dahil alam na kaya mo. talaga. Ano ba ito? Preparation ba ito para maging ano ba ako? President? Congresswoman ba? Or vice president? Kasi sobrang malaking challenge. Pero yun na nga parang nag-effort din si Jerly na mag-reach out sa kanila kasi nakita ko sa cellphone niya na ang dami niyang messages sa kapatid niya, sa kung sino pa, sa anak niya, pero hindi nagre-reply. Tapos yun na nga, na-carry, di ba, hanggang dito, hanggang ngayon. Pinipilit ko din up until last week, pinipilit ko na talaga magpakumbaba, mag-effort, na ayusin. So, I think it's up to them na. I think pwede na rin itong panawagan na rin. No? It's up to them. Kung talagang mahal nyo din mahal nyo ang inyong kapatid, ang inyong tatay, sana wag na tayong magkagulo. Sinabi ko na din naman yan sa kanila hindi naman puro pera siguro ang umiikot sa mundo. No? Kailangan umayos tayo dahil Yun yung legacy. pareho nating mahal ang bayan natin. Pareho nating mahal ang ating sarili. Wala naman siguro nag-wish ng masama sa iba. Unless sila, the joke lang. How do I cope of myself? Well, I definitely should, I'm ensuring myself, no? Pag kunyari, nasa meeting ako sa Manila, or kahit dito, nag-aalat ako ng me time. So, ang me time would consist maybe, pwedeng sinabi mo sa akin, magpa-retouch ng eyelash extension, magpa-facial, magpa-massage, no? Meron akong massage chair, ako hindi na yung aking nails, no? Nag-extension ako, pero, yeah, tas para minsan mawala ang aking mga iniisip nung nanonood ako ng K-drama. Ngayon, C-drama na, ang dadami palang pogi ng mga Chinese na. But, nag-aalala talaga ako ng me time para kasi sa sabi nga sarili nila, ko. you can only give kung kayo ay puno. Diba? Yung cup nyo is filled, you can only give more pagka puno. And you can only receive pag, para may space pa, space. diba? Kaya dapat nung ganun siya. Balance. Kaya nga. Oo, Pero ma'am, pwede ba, how will you describe the 20 plus years ng pagsasama niyo ni Mayor Vice? Roller coaster. Kasi, di ba sa kwento ko sa eulogy na 6 years muna kaming nagsama bago kami nagpakasal. Kasi within that 6 years, ang dami ko din experience talaga. Na gusto ko na siyang hiwalayan because of family. Gusto ko siyang hiwalayan because he has no time for me. And not only me, yung kanyang mga anak, lahat, no, walang time. Kasi nga, mas focus siya dun sa negosyo niya. Kasi very passionate siya eh. Ganun talaga siya ganun siya na tao. Very passionate siya sa work niya, sa ginagawa niya. So, pero nakikita ko kasi yung love din niya. Nakikita ko yung kanyang pagpupursige at definitely yung love niya sa family ko. But it was really a roller coaster ride until today. Until today, no? So, ibig sabihin, no? Walang end eh. Girl, walang end. Ibig sabihin talagang gano'n, no? Sayang lang, no? Kasi hindi namin nakuha na mag-travel pa. Kasi, Pero marami kayong napuntahan. ako lang. Kasi sabi niya, parang masaya na siya na nandito sa Lubu eh. Ganon siya. Hindi siya talaga mahilig sa travel. Pero sayang nga. Pero it was fun. It was fun. It was filled maybe with love, no? It was filled with love, but there was a lot of challenges. A lot of challenges, but we were able to surpass it and challenge pa rin hanggang ngayon. Yun. Pero kayo, ma'am, mahilig din kayo mag-travel. Di ba po? So, kung meron, ma'am, dito sa Lubo na isang lugar na tingin nyo pwede kayong mag-escape ngayon. Saan nyo pipiliin pumunta? Matagal ko nang iniisip yung Lubo, Faro de Ponta Malabino. Yes, okay. Kasi gusto kong sumigaw doon. Gusto kong parang ilabas Aakyat ba? kayo, ma'am, sa taas. Wag naman sa taas kasi may multo daw doon at bawal sabi ng Coast Guard. Kahit doon lang sa labas, sa may lupa namin. Kasi gusto kong ilabas ba yung dati pa nga namatay ang dad ko at papa ko. Pero yun, I think everywhere in Lubo reminds me of Jerly. So, kahit saan. Pero but basically, dagat siguro. Kasi yun yung parang may calming effect sa isang tao eh. Pag nakatingin ka sa dagat, nakatingin ka sa, kawalan. Yung gayon, so makakalimutan mo, tapos biglang may tatawag sa'yo, may mag-message sa'yo, ay, balik ulit sa problema. But basically, yun, Lubo kasi is journey eh. Pero ang sabi ko din actually sa akin sa Jel na
kung nawala man si Jerly, ay hindi ako pwedeng umalis sa Lubo. Kasi hindi lang naman natatapos ang Lubo sa pamilya niya. Hindi naman natatapos ang Lubo sa mga hindi gusto sa akin. Mas marami naman sigurong nagmamahal sa akin, mas marami naman sigurong nag-embrace sa akin. Mas marami naman sigurong talagang yayakapin ako ng buong-buo dahil ako yung Tagalubo. No? So, iilan lang yan sila. So, pinapangako ko, hindi po ako alis ng Lubo. Yes. Yan ang inaantay mo. Talaga. Oo. So, Pero ma'am, sana. yun nga, dahil kayo ay sobrang pagmamahal niyo sa bayan ng Lubo. Napakarami po ng inyong advocacies and plans. Pero mostly, I think, is nakafocus tayo ngayon sa agriculture and tourism. Yan yung nakikita namin na talagang gusto nyo pagtuunan na sector. Ano po ba yung mga plano nyo dito sa sector na ito? Yun kasing agritourism, actually, kung titingnan mo talaga ang bayan ng Lubo, lalo na nung pinaglaban natin na anti-mining or no to mining, wala naman kasi talagang pwedeng puntahan ang bayan. No? At kita naman natin na doon talaga tayo magiging magaling at nagiging magaling. No? So, gawin natin siyang paraan para yun ang magiging tool natin para umunlad. No? So, hinahanap ko talaga, pinapasok ko nga yung food security. Kasi imagine kung ma-reach mo yung food security, ibig sabihin, ang galing-galing mo na sa production. Ang galing-galing na, ibig sabihin na talagang nagawa mo na yung programa para dumami yung ating pagtatanim, lumago yung pagtatanim, na-encourage mo na lahat na magtanim para sa food security. So, parang dalawa. Hitting two birds in one stone, Yes. diba? And tourism, of course. Kasi, of course, naku po, ang laki ng potential ng bahayan natin. Yung sabi nga ni Secretary Frasco. Diba? Kita niya ang laki ng potential ng Oo, tourism. pero impressed na impressed siya sa ating presentation. Yeah. No? Congratulations, Miss Van. Shout out kay Ms. Oo, Van. kasi inayos talaga natin. But looking at that, no, analyzing or realizing the presentation, kita mo talaga, oo nga. Kulang lang talaga ng push, kulang ng political will, but we are doing that already. Yes. No? So, kaya siya na-impress din siguro, and luckily, congratulations to us, tutulungan tayo ni Sec Frasco. Sabi nga niya, pwedeng implement agad yung DAC, yung wharf Modular natin, then sa docks, yes. modular ka doon sa Boracay. But yun, agritourism talaga kasi is way to go. But of course, dahil sa ating CLUP, naka-identify tayo ng areas kung saan tayo pwede mag-introduce ng light industry na pwedeng related sa agriculture and tourism. And saka nakikita natin, ma'am, malaki yung potential ng pagbibigay ng trabaho sa mga kababayan of natin course. from these sectors. Kasi kasama siya. Imagine kung meron kang food security, napalago mo yung agrikultura, napalago mo yung tourism, ano ba ang, ano bang Kita magiging, ng farmers. oo, ano ba ang tawag doon, ang magiging benepisyo noon, ano bang magiging noon, syempre yung trabaho ng tao. Aside sa pag-unlad, magkakaroon ng trabaho. And of course, talagang binigyan ako ng pinakamalaking task ni Jerry, yung 2040 Lobo City. Kaya, di ba? So, challenge talaga sa atin yan lahat. Pero yun yung parang magiging parang natin, aside sa vision, yun yung parang magiging, ang tawag doon? Goal Yung parang, natin. aside sa goal, motivation. Motivation natin to do more kasi we have to reach that goal. No? And I think we're on the right track kasi kung gusto nating pangalagaan ang ating kalikasan, pangalagaan ang ating bayan, agritourism is way to go. Yes. No? 'Di ba? Kasi hindi natin sisirain yung ating kalikasan, bagkus mag-i-improve pa siya. And from there, makukuha natin yung ibang sectors, infra, Yes. Oo, 'di ba? Ang dami nga, 'di ba? Pero ang ganda mo ng bayan mo. 'Di ba? Yes. Parang hindi mo sinisira siya, walang masyadong alakibok. Maganda ang bayan, kumikita ka pa. Lahat ng mamamayan panalo. Yeah, ang galing mo. Pwede ka ng konsehal. Pero alam mo Hindi off yun the record. ikakat. Hindi yun ikakat. No. Pero ma'am, ito, kayo po. Namana ka na. Nahawaan Pero kita. kayo, ma'am, kilala din kayo sa pag-champion ng rights at saka yung pagpapalakas ng sector ng women at saka na ating LGBT. Ano po yung mga pinaglalaban nyo or plano nyo para dito sa mga grupong ito rin? Oo nga. Kasi hindi mo naman pwedeng i-deny, kababaihan ka naman. Kaya nga yung last naming usapan ng kababaihan, sabi ko, tingnan nyo na lang ako, na ako kayo. Kayo ako. Yung ginagawa ko lahat, kayo yun. Kababaihan, I represent you. Ibig sabihin, kung kaya kong maging matapang, kaya kong gawa ng mga plano, you can do that on your own. Doing little things. Collectively, dadami yun. Diba? So, yun, no? By doing that, di ba, inorganize natin sila, ini-empower natin sila, binibigyan natin sila ng boses, at nakakatuwa, talagang nag-e-effort din sila lahat, no?
Although, of course, hindi kasi nagiging perfect. Ano naman talaga. Kasi ang pagiging babae, nako po, lalo na kung ikaw ay magulang, Napakarami na. sobrang dami multitasking. No? Yes, Ako ay walang anak, pero dami kong mga anak sa constituents natin, mga kababayan. Pero yung talagang basically nanay, parang ikaw, parang paano ipasok yung paggagawa ng liquid dishwashing? Paano ipasok yung pagbebenta ng bigas? Pero nagagawa nila, nakakatawa. Hindi man 100% successful, pero utay-utay. Oo, dalawa na. Pula, tsaka utay-utay. Nakakautay-utay tayo. Sabi nga po yung utik-utik. Utik-utik. Darating ang panahon. Yes. No, Sa LGBT, ma'am. Sa LGBT kasi, actually, dahil lumaki nga ako nung elementary, high school, college, palagi akong sumasali sa beauty pageant, modeling, sa artista, palagi kong kasama sa aking tabi. Mga fairy godmother ang tawag ko sa kanilang LGBT. So, doon parang na malapit sa puso, mahal ko talaga ang LGBT. Kaya nung nakita ko nga dito na parang bakit hindi inorganize. And actually, may lumapit talaga sa akin yung LGBT group na hindi pa sila organized dati. Sina JJ, sina masyadong binabastos ng LGBT. Parang hindi masyadong binibigyan ng respeto. Kaya doon, yun ang nag-push sa akin na hindi pwede, labanan natin yan, tingnan natin yung ganito. And eventually din, parang kababaihan, utay-utay, na nabubuo natin sila. Pero knowing LGBT, parang nag-aaway kayo. Nag-aaway kayo palagi. Pero talaga, ma'am, pagka kasi buo, sila parang minsan nasa-challenge sila. may war yata din sa sarili. Parang babae ako, lalaki ako, babae. Pero, at the end of the day, masaya pa rin sila. Pero mas Masaya kilala silang sila, kasama. ma'am. Dahil dito sa pag-organize, mas naging sila, mas Diba? naging kilala sila as a group, mas nakita ng community kung paano sila papakitunguhan, kung paano sila i-respect, kung Other paano than sila pagiging pakikipagayan. LGBT, anong purpose nila sa buhay? Yes. No? Kasi binuo natin sila as glam team. Ngayon, tumutulong na sila. May community outreach program na sila. O, Nakikita diba? nila yun dahil sa leader nila. Kaya nga, nagiging isang politiko kaya ang isang LGBT. Di ba? But anyway, bago tayo pumunta doon sa mga, napakarami nating pwedeng pag-usapan doon. Pero bago tayo pumunta sa ating final question, narito po muna ang ilang katanungan ng ating mga kababayan para po sa ating Mayor Lota. Magandang araw po, Mayor Lota Lasarte Manalo. Ako po, si Franz Andre D. Alcantara from St. Michael the Archangel Parochial School. At narito po ang aking katanungan. Isa po sa focus ng inyong leadership ay kabataan. Ano pa po ang mga plano nyo para sa amin? Ayan. Ang tanong po ng ating youth na ito ay kung ano daw ang plans niya for the youth. Well, ang plano natin sa youth, kasi actually aside sa binuo natin yung GRM, yung scholars, sana ay padamihin pa natin sila. Kasi ibig sabihin talaga mas bibigyan natin sila ng opportunity para ma-reach nila ang kanilang dreams. Kasi with education kasi, siyempre may proper training, pupunta ka sa school, mag-aaral. Mas mawawiden kasi ang perspective mo sa buhay. Kaya dapat suportahan talaga yung education, dadamihan natin ng scholars. At the same time, actually nakuha ko din to kay Senator Francis Escudero nung bago siyang upo as Senate President. Sabi niya, dapat may matching. No? Kasi kaya nagkakaroon ng unemployment dahil hindi nagmamatch yung graduate sa available na trabaho. So actually, yun ang sinabi ko na yun kay President Ronquillo ng BSU, na baka pwede tayong maglagay ng mga courses dito na babagay kung ano ang available jobs natin dito sa bayan. At the same time, siguro dun sa mga ibang school din, no? Or sa ibang mga lugar, I think ginagawa naman na ng higher level sa mayor, ay dapat may matching talaga para walang unemployment. At the same time, tulad dito, agricultural tayo, kung pwede ma-encourage natin ang ating kabataan na huwag iwanan ang farming. Huwag iwanan talaga ang farming. Kasi sabi ko nga, nagkakagulo ang China, nagkakagulo lahat. Pero hindi ba magkakagulo tayo kung gutom tayo? Yes, correct. Diba? So, I think i-encourage din natin sila. No? So, maybe sa education, andun yung pagiging agriculturist, pero ilan lang naman ang mahahire na agriculturist, but siguro create a program that will encourage people na hindi nila pwedeng iwanan. No? At pwede din siguro sa mga magulang mismo manggagaling yung pagmamalaki na, pwede ka nang mag-farming, pwede mo imana yung aking farm kasi meron akong kinikita. So, paano yun? Ibig sabihin, i-empower mo din pala ang magulang nila. Kailangan mabigyan mo rin sila ng opportunity or pagkakataon na kumita ng sapat
para magiging proud sila na ipamana sa kanilang mga anak yung kanilang hanap buhay, di Pero ba? nakakatuwa mo. Kasi yung mga ganyang vision, akala ng iba, yung pagiging mayor, ito lang yan, ito lang yung ano. Pero yung mga ganyan na naisip niyo yung pagka itong farming ay na-develop, yung magulang ay ganito, ganyan, di ba? Di ba? Oo. Sa pagiging mayor, hindi nakikita yan. Hindi mo nakikita. Pero Talaga? napakalaking bagay. Kasi po, Oo, syempre, diba? it's the future that matters din sa ating mga Yes. kababayan. Oo, ayaw natin na umalis ang kababayan natin dito. Ako'y nalulungkot. Actually, natutuwa naman nag-OFW kasi marami silang inuuwi sa ating pera. Pero kung alam nyo lang kung gaano kahirap ang buhay ng OFW. Tama. So, mas gusto ko na marami sana tayong trabaho dito. Kaya gusto nating i-achieve yung 2040 Lobo City kasi mas maraming trabaho na available at sapat yung sweldo. Kasi kung compute mo, 50,000 ka nga sa ibang bayan, pero ang gastos mo ng 30,000, the cost of 15,000. living. Di ba, the cost of living, tapos separated ka pa sa family mo. Kung kaya nating ibigay yan. Kasi yung tourism, kung ma-develop yan, magiging talagang top tourist destination tayo sa Pilipinas na ang daming trabaho na meron tayo dito. At the same time, proud pa. Proud ng mga magulang. Sabayan niya si Direk. Punta daw tayo sa second question ng Okay. ating pong kababayan. Narito po ang kanyang tanong. Magandang araw po sa inyo, Mayora. Ako po si Yeda Verdadero ng Barangay Mabilog na Bundok. Ako po ay salon owner dito sa Bayan ng Lubo. Itatanong ko lang po sa inyo kung ano pa po ang mga malalaking plano ninyo dito sa ating Bayan ng Lubo. Salamat po. Ayun, ang tanong niya. Ano pa daw po? May marami kayong plano. Pero pwede po kayo mag-share ng mga, yung achievable na natin, yung malapit na. Okay, sige. Malalaking plano natin. So, well, aside dun sa aking sinabi kanina na 2040 Lobo City, dapat we're going there. Ibig sabihin, lahat ng ating ginagawa ngayon, dapat papunta doon. No? So, inaayos na natin yung mga budget natin. Pero other than that, syempre, alam mo na natin yung capacity natin na kukonti. Kaya effort talaga ako na nangihingi ng pondo sa mga senador, mga kaibigan ko. So, anong una? Kailangan syempre maayos talaga ating kalsada. Talagang pangarap ko hanggang upland, ayos ng kalsada. Kasi gusto kong makita nila kung gaano kaganda pala ang buhay outside sa kanilang barangay, outside sa kanilang bahay. Mas madali sa kanilang bumaba. Aside from that, kailangan ayusin talaga natin yung mga infrastructures na iba, no? Katulad ng ating community park na ayusin natin yan. Mag-develop pa tayo ng ibang park. Kasi all work, no play makes a dull person, diba? Something like that. Other than that, kailangan talaga nating ma-empower din ng ating mga farmers. So sana makapagtayo din tayo ng mga bagsakan or bilihan ng mga agricultural products. No? Maayos natin yung ating irrigation, no? Inaayos na namin yan. Yung pag-beautify sa ating bayan. So, Kasi makaka-attract ng tourist. makaka-attract ng tourists. At kung titingnan mo, very adventurous ang papunta sa ating bayan. Kailangan meron silang reason kung bakit sila pupunta sa ating bayan. How to do that? Kailangan ayusin mo kalsada, pagandahin mo, linisin mo, pero at the same time, walang naiiwanan. Dapat ayusin mo din ang mga situation ng mga kababayan mo na nananegosyo. Kahit yung mga babuyan, lahat ng mga yan, ayusin natin lahat. Para lahat tayo, ibig sabihin, nagtulong-tulong para doon sa goal na yon na 2040, hindi lang ako. So maraming magagandang mangyari na gusto namin. Yes. Oo. So, ang dami But nating plano, definitely. ma'am. At sana dami ay nating magkaroon tayo plano. talaga ng maraming chance pa para i-achieve yung lahat ng goals natin. No, Para oo naman nga sa eh. tao po no? Hindi Oo naman nga eh, personal. para sa tao, no? Pero ito, ma'am, Oo. punta na tayo sa final question natin. So, ano ba yung pangarap mo pa personally and syempre sa Bayan ng Lobo? Oo nga eh. Unang-una, bago ko sagutin yan, maraming salamat, hindi mo ako pinaiyak. Andito na ang luha ko. May ready na tayong tissue sa Kita ko talaga siya, Kita ma'am. lang. So, hindi ko na ipinush. Para Oo nga eh, no? Kasi masira ang ating magandang Oo. makeup by Gracia. Yes, nagpa-makeup pa naman ako. At syempre, gusto kong ipakita sa kababayan ko na ako'y ayos naman. Although, ako'y nagluluksa at ako'y sobrang nalulungkot. No? Aside sa, dahil wala ang aking asawa, ang hirap umuwi ng mag-isa. Kahapon nga, pumunta ako dun sa isang bookstore. Parang, after dito, anong gagawin ko? Buti na lang, mayor pala ako. Gano'n, pero gano'n, ano. So, yun. A dream as a person. Well, as a person, sana ay maayos na ang lahat. Wala nang problema. Yung masamang politika sa bayan natin, sana po ay tumigil na siya. Dahil kung talagang dahil kayo ay gustong kumandidato or gustong magnegosyo, eventually, kailangan nyo kasi ang bayan ng Lobo. Ibig sabihin naman natin sirain ang bayan ng Lobo. Mahalin natin ang bayan ng Lobo. Tanggalin natin yung masamang politika na umiiral ngayon. At the same time, syempre, ay magtulungan tayo. No?
So personally, gusto ko sana maayos ang situation politically and magiging maayos ang pamilya ng aking asawa. Kasi eventually, kung hindi ako maapektuhan, kasi kung masa-stress ako, eventually, 'di ba? Sino ba ang di maiiwanan ko? Ibig sabihin, paano yung ating mga pangarap sa bayan? Masasabi ko siguro na baka naman merong mas magaling sa akin, hindi natin alam. But for now kasi ang dami nating plano, no? Kung pwede ay ayusin muna natin at tapusin natin. And for Lobo. And hopefully ay i-continue niyo pa rin akong i-love. Yan, personally. And continue pa rin akong i-embrace ng mga Of kababayan course. ko. Katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Sana ay yakapin niyo pa rin ako ng mahigpit na mahigpit. At mahalin niyo ako kasi wala naman akong ibang iniisip kundi paano kayo mahalin at paano suklian ang inyong pagmamahal sa akin. Sa bayan ng Lobo. Wag kang umiyak. Sa bayan ng Lobo. Kasi lang nakakatawa kasi ang ina-expect ko na personally, ang pangarap nyo is sana magkaroon ako ng time to relax, makapag-travel. Talaga? Pero yung naisip nyo talaga is para pa rin sa Lobo. So, ganun talaga yung pagmamahal nyo Kaya sa bayan nga ng eh. Lobo. Well, gusto ko din naman mag-travel, Pero yun pero- yung bigger Oo, dream yun yung parang as a person. mas nauuna sa akin. Pwede ko naman din mag-travel, pero syempre, no, pag mayor ka, mahirap mag-travel. Pero talagang yung, ano ma'am, hands Parang down. ano, Yun talaga Pag yung, my head, yun agad ang nasagot, yun yung ano? nasa, nasa, pero yung sa bayan, ng Lobo, ang dream nyo po. sana makita ko in a few years time, maybe 15 years, 10 years, 5 years, ay maunlad talaga ang bayan natin. Maganda ang kalsada, ang mga kababayan natin na naghihirap. Sana umulad talaga ang bayan ng Lobo. And magiging masaya tayong lahat na kababayan na naninirahan dito sa bayan ng Lobo. And yun, maprotektahan natin ang ating bayan sa anumang masamang dumating. So, yun ang palaging prayer ko. No? And go for 2040, Lobo City. Yeah. Para sa iyo yan, Jerl, ha? Kung ikay nanonood ngayon. Yun talaga ang Jerl? ating goal po and dream. Gusto nating to pa rin para kay Mayor Vice din. And of course, para sa mga kababayan natin. Ayan. And yun nga po, with that, we would like to thank you again, Mayor Lota, for giving us your precious time. At syempre, sinamahan niyo po kami sa episode na ito ng hashtag I Love You. And muli po, maraming salamat po, Mayor Lota. At mapapanood nyo rin po itong ating I Love You interview with Mayor Lota sa kanya pong YouTube channel, Mayora Lota Manalo Official. So, bago tayo magpaalam, please follow, like, and subscribe para po sa inyong viewing experience. Meron ba kayong gustong i-greet or pasalamatan lang? Mabilis lang, quick lang. Siyempre, yung aking family, ng aking mama, aking kapatid, si Chacha, si Dave, si Kenna, ayan, na sumuporta sa akin nung during may sakit si Jerry, Lamay, lahat. And definitely kayo, Lilac Babies, oh my God. Huwag mo akong payakin. Oo, talagang kayo yung Ganito talagang lang kami naging para pasayahin ka. Siyempre, aking best friend si Tere. At lahat na nagmamahal sa akin. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal sa akin. Ayan. So, muli palakpakan natin yung mga nandito sa studio. Thank you po. Thank you so much, Mayor Lota. And kita naman natin kung gaano po ang pagmamahal niya sa bayan ng Lobo. Wag po kayong bibitiw. Muli pong babalik ang Lubotang Lao TV Live. Makalipas po ang ilang paalala.